Okay, pakinggan natin si Rapido. Pagising ko lang. Good Ang dami morning. ko nakitang mga bias media, mga bayaran. Bakit gano'n, no? Kapag iba ng paniniwala sa'yo, automatic bayaran or bias media, di ba? Pero kapag kapanalig mo, nasa tama. Hindi ba, kung kayo, pwede kayong manisi ng bayaran, pwede rin ako manisi sa inyo na bayaran din kayo. Tama? Kasi unfair yon dun sa mga media na hindi naman, na nakikita lang talaga yung bullshit nyo, di ba? Kasi ang storya po natin kasi ngayon, yung pagprotekta ng INC kay Marcoleta. Sinabi naman nila yon that this etong kaganapan na to is in support of Marcoleta. Now, I am actually speaking my piece here kasi nakakairita yung nangyayari sa EDSA. I have a lot of messages from both camps. Yung INC, minumura ako. Meron naman din na, boss, nandito na ito yung nagiging sitwasyon sa EDSA. So, nakakaabala sila para dun sa mga tao na hindi naman sila naniniwala dun sa pinaglalaban nyo. Kasi ang sinasabi nila dito for accountability daw, for flood control daw. Una, hindi naman porke hindi naniniwala agad dun sa 18 Marines, di ibig sabihin against agad yon sa accountability. That's not how it works. Tuloy natin. At mga patrols na mas binibigyang pansin ang estudyante na hindi nakakuha ng exam dahil daw sa traffic sa EDSA o maraming nagagalit dahil mga nalate daw sa trabaho. Ito, tanong ko sa inyo. Okay, so nakakaabala kasi sila. In fact, let me just show you etong isang video. Ito talaga, naawa talaga ako dito sa tao na to. Kasi may nag-send sa akin ito, shoutout sa inyo. Para lang makita nyo yung pinagdadaanan ng ibang kababayan natin na gusto lang naman nila mag-work, okay? Pero mo nangyari sa inyo, ba't ano po? Wala, pinagpupuran ako. Wala nga eh, kinuha nga nila eh. Ano ba yung pinaglalaban na yan? Bakit ganito? So dumaan si Kuya rito, tapos kinuha yung susi niya, okay? Gusto niya dumaan kasi syempre may trabaho siya, hindi naman siya sasali dyan sa kaululan na yan. Sorry doon sa mga INC na nakikinig sa akin. Para sa akin, kaululan na ng sobra yan. Bakit? Kasi okay lang na magkaroon tayo ng peaceful rally. Pero kung meron kayong ibang maaabala, hindi na pwede yan. Kung kayo, pwede kayong mag-rally, pwede rin ako magsalita dito ng freedom of speech and expression. I can criticize you guys. Tuloy. Tao rin naman ako dito sa Pilipinas Correct. Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Tao ka nga, huwag kang nagsasalita. Bakit? Sino ka para patigilin siya magsalita? Gusto mo ba mamatay? O tas tinakot pa siya nung isang tao. Gusto mo bang mamatay? Tama ba yan? Tama ba yan? Yan ba yan ba yung mapayapang rally na inuutos sa atin ng Constitution? Di ba hindi? May threats na agad eh. Tapos sasabihin nyo, gusto nyo ng accountability. Bakit yung tinatakot yan? Nagtatrabaho lang yan. Oh. Alis ka na, para wala nga yung susunod. Paano siya makakaalis? Kinuha yung susi niya. Sa susi niya nawawala daw eh. Oh, 'di ba? So dumaan lang siya tapos yung police imbis na hulihin yung nanakot, ang sinasaway pa yung napadaan lang. Ganyan ka-entitled yung mga tao na yan. Kaya ako, hindi ako sasama dyan kahit anong mangyari. And kayo din, huwag kayong sasama dyan. Kasi abala yan sa tao. Okay sana kung may pinaglalaban na totoo eh. At the real talk, sana ginawa nyo ng mas maaga yan. Di ba meron na tayo niya nung September 2021, 2025? Real talk yun, di ba? Or ginawa nyo yan sana nung mas maaga. Nung lumabas yung warrant nung lumabas yung naisasampa na sa Sandigan Bayan yung kaso ni Marcoleta, bigla sila nagpatawag ng rally at nang abala sila ng maraming tao. Diyos ko Lord, tuloy. Sose, bigyan nyo! Di ba may kumuha yung kakapal ng mukha tuloy natin dito sa tao na to. Ganyan din ba yung pagbibigay niyo ng atensyon noong panahong umulan ng malakas at bumaha sa EDSA na halos
hindi na Hindi, marami rin nagalit doon, pero separate issue naman 'yun dito sa mga naaabala nyo, 'di ba? Kasi hindi naman umuulan ngayon eh. So ang gusto nila is makapasok. Magkaibang topic 'yan eh, 'di ba? False dilemma yung tawag diyan eh. Hindi mo naman kailangan mamili doon sa dalawang 'yun eh. Pero fact of the matter is humarang kayo doon sa daan na 'yon. Pwede naman kayong tumabi eh. Tapos mag-rally kayo sa Gedli, 'di ba? Ang INC may malaking stadium 'yan doon sa Bulacan. Nakalimutan ko yung tawag doon, Bulacan Stadium yata. Doon kayo lahat. Bakit kailangan nyo sa EDSA na dinadaanan ng maraming tao? So nakikita nyo yung how frustrating this is for many people na gusto magtrabaho at hindi naman naniniwala doon sa pinaglalaban nila. Kasi okay lang sana kung about talaga yan sa accountability. Pero tinaon nyo pa talaga na bababaan na pwedeng babaan ng warrant si Marcoleta, Diyos ko Lord. Tapos yung pamunuan pa nila, sinabi clear as day na si Marcoleta ay sinusuportahan namin. Isa to dun sa mga Kasi, bakit ganyan na? Tuloy lang natin. tara mga sasakyan. Maraming estudyante hindi nakakuha ng exam, maraming hindi nakapasok sa trabaho. Ito ang tanong ko. Bakit hindi nyo kinolot ang gobyerno? Dahil sa bahan na nangyari. Kinall out nga nung September 21, 2025. Okay. Gets mo? Nagtipon-tipon lahat ng tao doon para i-call out yung gobyerno. 'Di ba ang dami doon, almost 500,000 yung pumunta ron. So iniintay namin kung may gagawin ba si Marcos. Boy. May nagawa na kasalanan ba ng mga tao 'yan kung si Marcoleta yung umamin doon sa katangahan niya? 'Di ba hindi naman? Hindi naman kasalanan yun ng driver na umamin siya na tumanggap siya ng 75 million pesos. Kaya nagkaroon ng idea na kasuhan siya ng plunder. 'Di ba? Hindi naman kasalanan yun ng lalaki doon or nung estudyante na naipit diyan sa EDSA at di nakapag-exam. But why do we have to all suffer for your doon sa ginagawa nyo? Kayo na lang. Meron naman, pwede naman kayo mag-rally doon sa malaking space. Wala naman maaabala doon. But to disrupt yung buhay ng tao, mali naman yun. Tuloy natin. At alam natin na ang flood control scandal na yan ang dahilan kung bakit baha sa EDSA. Kaya nga, di ba nga, na meron ng mga hearing dyan. Ba't kasi hindi nyo, ang gusto kasi nilang mangyari dyan, makulong yung, kunyari, si Romualdez, makulong, di kasuhan nyo nga. Diyos ko Lord. 'Di ba? Pwede naman 'yun Pwede naman kahit sinong tao ang mag-file ng case kahit kaninong official dito sa Pilipinas. Halimbawa, sabi ng PGMN napanood ko dun sa isang show nila na meron silang mountains of evidence or something of that effect kay Martin Romualdez. Di i-file nyo sa ombudsman. What are you waiting for? Filean nyo ng cases. Yun yung problema kasi sa inyo. Okay? Gusto nyo, may mapakulong, kaso wala namang ebidensya. Hindi naman yan parang EJK nung araw kay Duterte, na kapag naituro, yun na yun. Hindi na ganoon. Kung gusto nyo ng method of accountability, kung gagamitin natin yung accountability for purposes ng may mapakulong, dapat dadaan tayo sa due process. And sa due process, required na magpresenta ka ng ebidensya. Required na iakyat mo siya sa korte. Di ba? Binigyan nyo rin ba ng pansin ng mga estudyante noon? Oo, yung mga estudyante noon na umattend doon Ang daming estudyante umattend noon noong September 21, 2025. Di ba meron sa Liwasang Bonifacio, tas meron sa EDSA. 'Di ba? Mali Ano yan false dilemma na tinatawag. Hindi naman siya talagang issue. Ginagawa nilang issue. Tuloy. Para i-headline ng mga balita nila, mga hinaing nila. 'Di ba? Parang si Rapido siguro, parang ang talino ko dito. Ginagawa mo, boy. Parang unfair naman. Parang sobrang halata naman ginagawa nyo. Oo nga, kasuhan nyo nga yung mga tao na tinuturo nyo. Ganun lang naman yan
Kasi hangga't hindi nakakasuhan yung mga tao na yan, hindi sila makapapakulong. Diyos ko Lord. Gusto nyo lang kasing mag-iba ng presidente ngayon. It's not gonna happen. Kasi nga, people don't really like yung ipapalit. So magantay na lang tayo sa sa May 2028. Doon tayo magpalit ng liderato. Hindi ngayon, rapido. Kung makukulong si Marcoleta, kasalanan niya yun. Ba't kasalanan yun yung driver, di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, Gege mga lod.